Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd fa inna khayril hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. We begin by praising Allah and bearing witness that no one can be worshipped and obeyed unconditionally but Him. And we bear witness that Prophet Muhammad is His final messenger, and we ask Allah to send His blessings upon him and all the messengers before him. Brothers and sisters in Islam, ako po ay nakatayo ngayon dito sa harapan, hindi upang magbigay ng lecture o maging mas maalam sa kahit sino man pagdating sa pananampalatayang Islam. Ako po ay narito upang magbigay paalala lamang, unang-una sa lahat sa aking sarili at pangalawa sa aking kapwa mga Muslim. Ang ating pong khutbah sa araw na ito ay tungkol sa isang napaka-espesyal na bagay. Espesyal ngunit simple at naging espesyal sapagkat ito ay ating pamamaraan upang magkaroon ng koneksyon, banal na koneksyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay napakasimple o tinatawag ng iba na basic of Islam. A fundamental ika. At dahil napakasimple lamang ito, karamihan po sa atin ay nakakalimutan itong gawin o isinasantabi natin. Ito po ay ang sala. Brothers and sisters, pagdating po sa pagsasala, karamihan sa kapatid nating Muslim, maaaring kasama na ako, ay hindi na po natin mabibigyang halaga ang ating sala sa dalawang paraan. Ang una ho ay ang pagtalikod natin sa ating sala o pagsasantabi ng ating obligasyon pagdating sa pagdarasal. Pangalawa po ay hindi natin pagbibigay halaga rito sa pamamaraang ginagawa na lamang natin ito bilang isang gawain o yung tinatawag na mairaos lang sa isang araw, yung 5 sala natin. May iba po na talagang kahit nasaan sila pagdating ng oras ng pagdarasal ay tatayo sila, pupunta sa sulok at i-establish nila ang kanilang sala. Ngunit, nagiging unhealthy po ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. In a way na ginagawa na lamang natin ito ng walang nang hindi natin isinasa puso at hindi natin hinahanap yung ating banal na koneksyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tuwing ginagawa natin ang ating sala. Pero wag po tayong malito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat ganun natin gustong i-set up yung ating ibada. To the point na kahit nasaan tayo, nasa airport, nasa trabaho, paaralan, o kahit saan mang tahanan, sa oras ng pagsasala, itatayo natin ang ating sala. Ngunit, gawin natin itong espesyal. Sa bawat oras na gagawin natin ang ating sala, atin po itong isapuso. At siguraduhin po natin na tayo ay isolated. Na kapag tayo ay nagsasala, nandoon yung banal na koneksyon natin sa ating tagapaglikha, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang sa gayon mo ay hindi makuwalang saysay ang ating sala. Ngunit bakit nga ba kailangan na isapuso natin at kailangan na ang ating sala ay talagang nais natin gawin upang i-please o upang kaluguran tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sapagkat sinabi ko ni
Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbul al-mal illallah as-salatu ala waqtiha. Meaning to say, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamagandang gawin na kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat ay ang pagsasala ng nasa tamang oras. Tandaan mo natin, hindi lang basta pagsasala, kundi pagsasala ng nasa tamang oras. Sa isang authentic hadith, binanggit ng Rasul that the covenant that distinguishes between us and them is our prayer. And whoever lives it has committed this deed. Ibig sabihin, isa po sa dahilan bakit naging espesyal ang sala natin bilang isang Muslim ay sapagkat ito po ang tumatayong kaibahan natin sa mga taong hindi naniniwala, sa mga taong walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino man ang tumalikod sa kanyang sala ay kinoconsider mo na walang pananampalataya. Sa isang authentic hadith, sinabi din ng ating Rasul, the head of the matter is Islam, and its pillar is the prayer, and its peak is jihad. Mayayari tulad po natin sa isang tahanan. Yung mismong bahay, yun ang Islam. At ang kanyang mga haligi ay ang ating sala. At ang kanyang tuktok o hubungan ay ang jihad. At kung wala ho ang sala, anong mangyayari sa tahanan? Guguho, mga kapatid. Maging sa banal na Quran, nabanggit, "Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tas'alun." Recite what has been revealed to you and establish your prayer. Prayer indeed prohibits immorality and wrongdoing, and praising or remembering Allah subhanahu wa ta'ala is greater, and Allah knows what which you do. Sinabi mo sa Quran, nabigkasin mo ang na-reveal sa iyo sa Quran o ang inilathala sa iyo sa Quran, at itayo mo ang iyong sala, sapagkat ang sala ay naglalayo sa iyo sa mga gawaing masasama, at ang pag-alala o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang anumang bagay na makalilibig. Brothers and sisters, ang mga salitang ito ho ay nanggaling sa akin, at kung ako man ho ay may pagkukulang, nawa ay patawarin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Sa araw na ito ho, nawa ay naalala natin kung gaano ka-espesyal ang sala, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. Nawa ho ay alalahanin natin na lagi natin gawin ang ating sala, sapagkat ang gawain ito, ang ibada na ito, ay ang pinaka-kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan rin mo natin na may mga bagay na kahit sa labas ng Islam ay benefits ng ating pagsasala. Scientifically, it's proven na meron po itong benefit pagdating sa ating health o sa ating kalusugan, lalo na ang mga activity na ginagawa sa pagsasala. At pangalawa ho, ito ay nagbibigay sa atin ng disiplina. Kapag ang ating sala ay tinataguyod natin, ay tinatayo natin sa tamang oras, ito po ay simbolo ng disiplina. Ihalintulad na lamang po natin sa trabaho, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. Kapag sinabihan ka ng boss mo o sino mang nakatataas sa iyo, gawin mo ang isang bagay at binigyan ka ng deadline, nagkakatara pa tayo pa rin. E paano pa ho kaya yung amo ng lahat ng amo? Ang ating tagapaglikha, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na hindi lamang basta pera ang ibibigay sa iyo, basta gawin ninyo ang kanyang mga sinasabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad ng sinabi ng Rasul, ang sino mang tumalikod sa kanyang sala ay may halin tulad na sa mga taong walang pananampalataya.
Kaya nawa ko, huwag tayong maging katulad noong mga Muslim na nagsasabi na umainu billah, na naniniwala siya o isa siyang believer, ngunit hindi naman ho itinataguyod ang kanyang sarili. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.